Umalis ka na. Sige na, umalis na tayo. Ito si Ginoong Zhao. Sumunod ka sa kanya at hindi ka na mauubusan ng pera. Tatay, ayaw ko. Kailangan ko pang mag-aral sa kolehiyo. Anong silbi ng kolehiyo? Kapag ikinasal ka kay Ginoong Zhao, bibigyan niya tayo ng 500,000 pisong dote para may pambayad ang kapatid mong lalaki para magpatayo ng bahay at mag-asawa. Ikaw, Tatay, ipinagbibili mo ba ako? ay, walang utang na loob. Ang tapang mong sumagot sa akin. Kung hindi kita isinagip noon, namatay ka na sana sa labas ng orphanage sa lamig. Anong gagawin mo? Ito lang ang tanging bagay na iniwan sa akin ng mga tunay kong magulang. Walang kwentang anak. Dapat noon pa, hindi na ibinigay sa'yo ang basag na jade na ito. Masamang babae ka. Gusto mo pang magkolehiyo? Sarili mo lang iniisip mo, ha? Hindi mo man lang iniisip ang pamilya natin. Papayagan kitang mag-aral? Ayaw ko. Ayaw ko. Papayagan kita. Kapag lumaki na ang babae, hindi na mapigilan. Ngayon na, ikakasal ka na kay Ginoong Zhao. Ayoko! Ayoko! Tumakbo siya. Habulin. Walang utang na loob. Tumigil ka. Masamang babae, saan ka tatakbo? Anong ginagawa mo? Bawal pumasok ang mga hindi nakatira dito sa village. Umalis ka na. May nakita kaming magnanakaw na pumasok dito. Hinahabol namin. Oo, tama, tama. Sabi ko sa'yo, may magnanakaw. Kami na ang bahala mag-imbestiga. Umalis na kayo. Sige, alis na. Alis. Nakita talaga namin. May magnanakaw na pumasok. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng backup. Umalis. Ginoo, Ginoo, may pumasok. Miss Bai, hindi umaayon ang iyong trabaho sa pamantayan ni Ginoong Lee. Huwag ka nang pumasok bukas. Wag mo akong paalisin. Totoong nagkakagusto ako kay Ginoong Lee. Talagang aalagaan ko siya ng maayos. Yung mahigit 30 katulong na tinanggal ni Ginoong Lee, ganyan din ang sinabi. Kung lahat kayo ay may ganitong iniisip, paano ko magagawa ang trabaho ko? Kumusta? Tumatanggap pa ba kayo ng katulong? Kaya kong gawin? Sinisiguro ko, hindi ako magkakaroon ng masamang hangarin sa amo. Ikaw. Hayaan mo na. Subukan na lang natin. Wala namang mawawala. Sumama ka sa akin sa loob. Hindi uuwi rito si Sir Lee mamayang gabi. Oo nga pala. Kamakailan sa subdivision. Parang may pumasok na magnanakaw. Siguraduhin mong isara ang mga pinto at bintana mamayang gabi. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Napakamahal ng lupa sa subdivision na ito. May pumapasok pa ring magnanakaw. Saan uuwi si Sir Lee mamayang gabi? Biglaan lang ang pag-uwi. Malamang tulog na ang mga tao sa lumang bahay. Pumunta na lang tayo sa bahay sa East District. Si. Pagpapatunay ay nabigo. Mangyaring ilagay muli. Baka naman, iyong magnanakaw na sinabi ni Assistant Gao? Naubusan ng kuryente. Magnanakaw, humanda ka. Paumanhin po, Sir Lee. Hindi ko sinasadya. Sinabi ni Assistant Gao na hindi ka raw uuwi mamayang gabi at kamakailan sa subdivision, may mga magnanakaw. Kaya ako ay... Kasalanan ko. Bigla akong umuwi sa sarili kong bahay sa kalagitnaan ng gabi. Salamat pa nga sa'yo. Napakasipag at responsable mo. Walang anuman. Walang anuman.
Naku, ano ba ang sinasabi ko kanina? Ngayon baka naman. Baka matanggal na rin ako sa trabaho. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matanggal. Kung matanggal ako, hindi lang walang pera para sa kolehiyo, kundi ipagbibili pa ako sa kalbong iyon. Ang ganda ng katawan. Kaya pala 30 dating kasamahan ay nahulog sa kanyang paibig. May kailangan ka? Medical Ice Bag Product Manual. Sir Lee, nagdala ako ng bagong ice bag para sa iyo. Alam ko na. Oh, nga pala, bukas ng umaga, alas 8, pupunta ako sa opisina. Ha? Isara mo ang pinto at lumabas ka. Oh, see. Ang tanga-tanga ko. Ang ibig niyang sabihin, bago mag alas 8, dapat nakahanda na ang almusal. Iyon ang ibig niyang sabihin. Hindi niya ako tatanggalin. Ang sikat na sir na nagtanggal ng 30 katulong, ay ganoon lang pala. Itong assistant na si Gao, saan ba nakahanap ng ganitong tanga? Hayaan mo na. Tanga man siya, pero wala namang masamang hangarin. Tulak! Magandang umaga po. Si Sir Lee? Si Sir Lee. Handa na ang almusal. Tinanong ko si Assistant Gao, paborito mong Chinese breakfast ito. How do you? Ang galing mo talaga. Pinatulan mo pa si Li Wenfeng, ang pinakamayaman. At muntik mo pang masapok ng 2 beses. Sige, sa ganitong lakas ng loob mo, kahit anong gawin mo sa hinaharap, magtatagumpay ka. Sir Lee, nandito na po kayo. Wow, si Sir Lee. Ang ganda-ganda mo ngayon. Sir Lee, maupo po kayo. Tikman ninyo ang espesyal kong almusal. Si Sir Lee, kung gusto ninyo ito, araw-araw ko pong ihahanda. Sinong nagsabing gusto ko? Akala ko ba matapang si Sir Lee? Nagpapakyut pala. Si Sir Lee, yung sugat sa noo ninyo, gusto nyo bang takpan? Paano tatakpan? Gamit ng foundation. Gusto mong mag-makeup ako? Ay, subukan lang natin. Kung hindi nyo gusto, pupunasan ko lang. Hindi na kailangan. Ang bagay na ito, hindi dapat malaman ng pangatlong tao. Naiintindihan. Boss Lee, dumating na ang driver. What? Car? Wala akong nakita. Pupunta ako ngayon para ipagpaliban ang pagpupulong ng mga shareholder. Mali. 2 oras.
Ayos na. Ah, ayos na. Hindi ako uuwi para kumain ng tanghalian ngayon. Si, Boss Lee. Ah, Boss Lee, ito ang ilang kontrata para sa pagpupulong ng mga shareholder. Pakitingnan po. Boss Lee, hindi mo ba sinabi na hindi ka uuwi para sa tanghalian? Magpapalit ako ng damit. Pagkatapos ng 5 minuto, ihanda ang tanghalian. 5 minuto? Mayroon na. Tapos na. Ayos na. Pansit, kanton lang ang ipapakain mo sa akin? Hindi po, Boss Lee. Sa ngayon kasi, wala masyadong pagkain dito sa bahay. Itong pancit canton. Nakatanggap ang WeChat Pay ng 10,000 piso. Si Sir Lee, ikaw. Ako ang yaya ni Li Wenfeng. Huwag kumain ng basura. At saka, nahulog ito sa akin. Ano ang gagawin? Ito marahil ang binili ko. Mura ang foundation. Natanggal ang makeup. Pagtanggap ng bayad sa WeChat Pay. 10,000 piso. Bumili ng mamahalin. Sundin ko. Tandaan mo, pera, hindi maligaw. At saka, araw-araw sa tanghali, pumunta sa kumpanya, ayusin mo ang makeup ko, 1 beses. Walang problema. Sir, Ito, huwag malaman ng ikatlong tao. Kung hindi, naiintindihan ko. Magtiwala ka sa akin. Hoy, hindi mo ba nakikita? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Lee Building. Hindi empleyado. Bawal pumasok. Ako ang kasambahay ng inyong Sir Lee. Yaya, pinapunta ako ng inyong Sir Lee. Magdala ng ilang bagay para sa kanya. Yaya, may appointment ka ba? Hindi niya sinabing kailangan ng appointment. Kung walang appointment, hindi ka makakapasok. Totoo, ako ang yaya ni Sir Lee. Hinihintay ako ng inyong Sir Lee. Hoy, sabi ko sa'yo. Miss Wen, dumating ka na. Tumabi ka. Pupunta ako kay Wenfeng. Hindi sinabi ni Sir Lee ito. Dumating ka pala ngayon. Kailangan ko pa bang mag-appointment? Ako ay inyong kasintahan ni Sir Lee. Tumabi ka. Oo. Tuloy ka, tuloy. Hoy, bakit siya makakapasok? Ako hindi? Hoy, bakit siya lang ang pwede? Ako hindi? Dahil ako ang anak na babae ng pamilyang Wen, ang magiging asawa ni Ji. Lee, ikaw, anong klaseng basura ka? Para ikumpara sa akin? Hintayin mo lang. Ay, magte-text ka ba kay Wenfeng Gege? Nakakatawa. Alam naman ng lahat, pamilya lang ang nakalista sa kanya. Kumusta, Sir Lee? Nandito ako para ihatid yung bagay. Pero yung guard mo sa baba, ayaw akong papasukin. Pinasok lang yung nobya mo. Anong gagawin ko? papuntahin ko si Assistant Gao para sunduin ka. Si! Wala akong nobya. Sabi ko na nga ba? Sabi ko, yung taste mo, kailan pa naging ganun kababa? Ikaw! Miss Hao, tuloy po. Miss Wen, hindi po kayo pwedeng pumasok. Ano? Ako ang kaibigan niya mula pagkabata, ni Wenfeng Gege. Dahil sa katulong na to, ayaw mo akong papasukin? Mag-ingat ka, papagalitan kita kay Wenfeng Gege. Ito mismo ang utos ni Sir Lee. Kayong dalawa,
Sir Lee, nandito ako para mag-ayos. Si. Anong ginagawa mo? Sir Lee, medyo nagmamadali tayo dahil mahalaga ang oras mo. Anong suot mo sa leeg? Sir Lee, saan ka tumitingin? Wala akong tinitingnan. Ikaw yung may masamang isip. Wala nga, wala. Bakit ang lakas ng boses mo? Tapos na. Kung gayon, Sir Lee, kung wala nang ibang bagay, uuna na ako. Sige, sige. Umalis ka na. Sus! Ako na nga lang nag-e-bike, hindi umiiyak. Ikaw na naka-Bentley, nauna pang umiyak. Ay, gusto ko ring umiyak habang nakaupo sa Bentley. Boss Lee, Gusto mong umiyak sa Bentley? Sige, punta ka. Kotse ko yon. Kung kaya mong paiyakin siya, sayong-sayo na ang kotse. totoo ba yan? Ikaw na naman? Nasaan si Wenfeng? Miss Wen, nasaan na si Wenfeng mo? Pinapabalikan niya para isauli ang kotse. Babae, hindi ako naniniwala. Maarte si Wenfeng sa kalinisan. Ayaw niyang may sumakay sa kotse niya. Eh, tao ka ba? Ako, magiging asawa ko siya. Pero sabi niya, wala siyang fiancé. Ayoko makinig. Ayoko. Nagagalit lang yan. Hindi ako naniniwala. Ang hirap talagang turuan ng taong ayaw tumanggap ng payo. Sige, umiyak ka. Umiyak din ako. Ha? Anong dahilan mo para umiyak? Lalaki lang naman ang ayaw sa'yo. Hindi mo alam kung gaano ako kawawa. Nang 3 taon pa lang ako, iniwan na ako sa ampunan. Inampun ako ng magulang ko, tapos lalaba, at nagluluto ako para sa kanila. Kahit taglamig, wala akong damit na maisuot. Nang magkaanak sila ng lalaki, lalo pa silang naging masahol. Hindi nila ako pinag-aral sa kolehiyo. Sa huli, pinakasalan pa nila ako sa isang matandang kalbo. Ang saklap ng buhay ko. Miss Wen, kung sa tingin mo ay masama ang buhay mo, palit tayo ng buhay. Baliw ka ba? Ikaw. Aray. Okay lang, hindi naman nakakahawa ang kabaliwan. Kadiri, dami ko yan. Huwag mo akong hawakan. Napakamalas. Isang katulong lang, hindi kita kayang talunin? Halo? Kongkong, imbestigahan mo nga ang isang tao para sa akin? Serbisyong pantahanan ng hygiene. Serbisyong pantahanan ng hygiene. Hinahanap ako. Nalutas na ni Lizong. Ang galing mo kanina. Paano mo naisip ang mga kasinungalingang iyon para mapalayas siya? Anong naisip? Lahat ito ay tunay kong karanasan. Yung mga sinabi mo kanina tunay lahat? Tulad mo, isang binatang pinanganak na may gintong kutsara sa bibig at lumaki ng ginhawa. Tiyak na hindi mo pa nakikita ang isang taong kasing hirap ko. Kung ganon, tutuparin ko ang pangako ko. Ito ang kotse na ito ay para sa iyo. Kapag natuto ka ng magmaneho, hanapin mo ako. Ang ganda ng puso ng binata. Bukas na ako mag-aaral. Bahala ka. Hoy, Lizong! Kung may ganitong problema ka sa mga ligaw na manliligaw, tandaan mo, ako ang tawagin mo ha. Gusto niya yata na maging kami.
Ayon sa testamento ng tatay mo, kapag ikaw ay ikinasal na, ang huling 10% na shares ng Lee Group ay mapupunta sa iyo. Kung siya ang pakakasalan ko, medyo madali lang pala. Bumalik ka. Lizong! Sa weekend, sumama ka sa akin sa lumang bahay. Pero day off ko sa weekend. Suwan, Deal! Hi, Shin Home Services. Huwag kang mag-alala, Lizong. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Aalis na muna ako para mamalengke. Lizong, tandaan mo ha, sa weekend. Siguradong, tawagin mo ako ha. Hay, ang saya! Bili na lang ako ng regalo para suhulan ng mabait at mapagbigay na aking sponsor. Oy! Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Abala ako. anong ginagawa mo? Ako at ang lola mo ay naghahanap ng mapapangasawa mo. Oh, hindi na kailangan May nobya na ako. Sino ba itong dalaga? Hindi siya anak mayaman. Kasambahay ko siya. Ano ang sinabi mo? Kasambahay? Ay naku, sa panahon ngayon may makakasama ka pa palang tumira na hindi ka naman aayawan. Nanay siya pa nga ang nag-aya na magkarelasyon kami. Sina nga, hindi naman masyadong mahalaga ang estado sa buhay. Basta ang babae ay mabuting tao, pwede muna kayong magkakilala at magsama-sama. Ginoong Lee, sandali lang po. Ang pulong mamaya ay urgent. Si President Rose ay isang araw lang dito sa bansa. Kailangan nating magmadali. Nanay, hindi na muna kita kakausapin. May trabaho pa ako. Sa weekend, dadalhin ko siya rito. Trabaho. Kung hindi dahil sa'yo, buong araw trabaho lang ang inaatupag mo ako at ang lola mo hanggang ngayon ay wala pang apo at apo sa tuhod. Madali lang yan. Ilan ba ang gusto mo? Papaanakin ko siya. Li Wenfeng, akala mo ba ang babae ay baboy ramo? O talagang wala kang pakialam sa kanya? Nanay, huwag kang magalit. Kahoy ba ang pinanganak ko? O talagang hindi mo alam kung ano ang pag-ibig? Ay, Nay, alam ko. Para. Manang, isang sira-sirang relos lang. Hindi sapat yan. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera. Dadalhin ko sina nanay at tatay sa opisina ng admisyon para manggulo. Hindi kita papayagang makapasok. Huwag kang mag-alala. Pag nakuha ko na ang sahod ko, ipapadala ko sa'yo. Bilisan mo. Ha? Wala akong magagawa kundi bumili ng bago para kay Ginoong Lee. U-turn. Bumalik tayo sa opisina. Ngunit Ginoong Lee, ang pulong sa dayeng. Sinabi ko, bumalik tayo sa opisina. Opo. Ginoong Lee, nakabalik ka na. Hi, Sin Home Services. Hi, Home Services. Ginoong Lee, salamat sa paghatid mo sa akin kanina. Bilang pasasalamat, ginamit ko ang dating sahod ko para bumili ng relos. Para sa'yo, Hi, Shin Home Services. Home. Shin Hi. Hi, Shin Home Services. hoy, anong ginagawa mo? May nobyo ka na. Bakit ka nakikipagrelasyon sa akin? At pareho pa ang regalo sa amin? Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, hindi ko inakalang ganito ka. Kahit na pangkaraniwan lang ang itsura mo, mababa ang pinag-aralan, at mas mahirap ang pamilya mo kaysa sa akin, pwede kong isipin na makipagrelasyon sa'yo. Para sa'yo, kinansela ko ang aking pulong sa pinakamayaman sa daying. Ikaw naman, desperada ka hanggang sa kalye ka na lang nakikipag-holding hands sa ibang lalaki? Hindi ka karapat-dapat sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ginoong Lee, nakakatawa ka talaga. Kailan ko ba sinabing gusto kong makipagrelasyon sa'yo? Noong tinutulungan kitang iwasan ng mga hindi magagandang babae, para lang kumita. Oo, hindi ako karapat-dapat na ikumpara ang pamilya ko sa'yo. Pero hindi bababa ang tingin ko sa ibang tao ng basta-basta. Lalong hindi ko sila iaasta at babastusin. Sino man ang pulong na kinansela mo, wala akong kinalaman doon. Pero ang pagkawala dahil sa pagiging mapagmataas mo, hindi yon kasalanan ko. Tumahimik ka. Bakit ako tatahimik? 21st century na.
Kahit na isa lang akong maliit na katulong, hindi ako mas mababa sa iba. Pinaghirapan ko ang tuition fee ko. Yun lang. Ayoko nang maglingkod sa'yo. Narsisista, kahit na lahat ng lalaki sa mundo ay mamatay na, hindi pa rin kita magugustuhan. Ginoong Lee, ito ang adyenda ng pagpupulong ngayong hapon. Kanselahin. Sige, aayusin ko. Hoy. Sa tingin mo ba ay mataas ang tingin ko sa sarili ko? Nagmamalaki ba ako? Hindi naman. Ginoong Lee, Huwag nang magsalita pa. Oo, pakiimbestigahan mo para sa akin. Yung nanligaw kanina kay Sino. Sino ba ang lalaking iyon? sige po, Ginoong Lee. Tawagan mo ulit si Sino. Sabihin mo sa kanya na huwag gawin yun. Naiintindihan ko po, Ginoong Lee. Tatawagan ko na si Miss Howe. Sabihin ko sa kanya na huwag mag-resign. Speakerphone. Oh. Miss Howe, pupunta si Ginoong Lee sa UK para sa negosyo. Tandaan mo na araw-araw mong linisin ang villa. Assistant Gao, nag-resign na ako. Humanap ka na lang ng ibang katulong para gawin ito. Mag-resign, Miss Howe? Ayon sa kontrata na pinirmahan natin, kung magre-resign ka ngayon, kailangan mong magbayad ng penalty. Penalty? Magkano ang halaga? Hindi pa isang buwan simula nang magsimula ka at bigla kang magre-resign ng walang dahilan, kailangan mong magbayad ng katumbas ng 3 buwang sahod. 3 buwan? Ibig sabihin, ang hirap kong nagtrabaho sa mga araw na ito, wala akong makukuha, at dagdag pa, 2 buwang sahod ang mawawala. Sa teorya, ganon nga. Kaya nga, inirerekomenda ko pa rin kay Miss Howe na pag-isipan muli ito. Pagkatapos ng lahat, kung aalis ka rito, mahihirapan kang makahanap ng trabahong madali ang kita. At maganda pa ang hitsura ng amo. Mahirap na iyon. Ihanda ang kotse, uuwi na ako. Madaling pumasok sa pinto ng aming pamilya Lee, pero hindi madaling umalis. Oh, parang pigshoe ka pala. Habang nasa ibang bansa ako, bantayan mo ang aming bahay. Akala mo ba aso ako nabantay? Pasensya na, baka hindi ako magaling magsalita. Kaya bilang kompensasyon, doblehin natin ang iyong sahod para sa buong taon? Ano sa tingin mo? Sige, usapan na iyon. Sige, mahirap kumita ng pera. At mas mahirap kumain ng tae, tiisin ko na lang. Ingat! Ma'am, ayos lang po ba kayo? Yung ibang kabataan, parang gusto nang mamatay sa pagbabike. Ayos lang ako, salamat ha. Buti na lang at nandyan ka, Hija. Ayos lang po akong ganun. Nasaan po ang pamilya ninyo? Saan ka ba galing? Muntik na kitang hindi mahanap. Kanina, kung hindi dahil sa batang ito na sumaklolo sa akin, hindi mo na talaga ako mahahanap. Hindi mo alam ang nangyari kanina. Lola, buti na lang at dumating na ang pamilya ninyo. Aalis na muna ako. Hija, saan mo pinarada ang sasakyan mo? Hatid na namin kayo. Hindi na po. Salamat tita. Nandyan lang ang sasakyan ko. Ang hirap-hirap magmotor, no? Saan ka ba pupunta? Hatid na namin. Hindi na po, Lola. Ma, sinaklolan ka ng batang ito. Dapat lang na ihatid natin siya. Anak, ikaw na ang mag-asikaso. Ma. Salamat na lang po. Dumating na ang sasakyan. Alis na tayo. Manong, saan po ang punta ninyo? Sa East District Villas po. Ay, ang swerte naman. Pupunta rin kami sa East District Villas. Ma, mukhang may connection ka sa batang ito, ano? Saan ka ba nakatira sa East District Villas? Hindi po ako doon nakatira. Nagtatrabaho ako roon bilang katulong. Katulong? Tita, hindi mo ba alam? Si Kuya Wenfeng yung katulong na iyon, diretsong kinuha yung Bentley niya. Hindi niyo pwedeng hayaan na manatili sa tabi ni Kuya Wenfeng ang isang gold digger na tulad niya. Halos lahat ng tao dito, sa East District Villas, kilala ko. Saang bahay ka nagtatrabaho? Ang apelyido ng boss ko ay Lee. Aray, sa buong Jing City, kami lang ang pamilyang Lee. Ikaw pala ang katulong ni Xiao Wenzi sa bahay. Mukhang si Lee Wenfeng, naakala mo kung sino?
Palayaw pala ay Xiao Wenzi. Kayo po ba ang mga nakatatanda ni Sir Lee? Oo nga ay. Mukhang talagang may pagkakataon tayo ah. Batang babae. Anong masasabi mo kay Xiao Wenzi? Ay, inaapi ka ba niya? Ako kasi, noon pa man ay pinalaki na namin siyang spoiled. Hindi ko siya papayagang maging spoiled sa akin. Hemp, isang maliit na katulong. Akala mo makakapit ka kay Wenfeng? At biglang magiging mayaman ka na? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mula nang iligtas mo ako kanina, Lola, alam na ng Lola na mabait kang bata. Ay, tama. Anong pangalan mo? How do you ang pangalan ko? Anong klasing pamilya ang nagbibigay ng ganyang pangalan sa anak? Mula ngayon, tatawagin kitang Xiao Yuer ng Lola. Sige na. Ma'am, dumating na po si Lola. Tara na, Xiao Yuer. Dalhin mo ako para makita ang bahay na ito ni Xiao Wenzi. Hindi ko pa ito napupuntahan. Tara. Ma, pasok na kayo. May tatawagan lang ako. Ay, Wenfeng, kumusta na ang relasyon mo sa katulong mo? Ay, wala pa ring pagbabago. May hindi pagkakaunawaan kasi dati. Hindi pagkakaunawaan? Mukhang ang anak ko ay talagang nilinlang niya. Ayoko nang pag-usapan pa. Isang batang babae tulad niya. Sa murang edad, nagtatrabaho na bilang yaya. Tiyak na pera mo ang habol niya. Sige na, ako at ang lola mo, ang pinili namin para sa iyo, ang napagkasunduan para sa pag-aasawa. May isang dalagang mayaman, nag-aaral sa Daying. Kapag may time ka, puntahan mo siya. Hindi na, ma. Sina, ischedule natin bukas. Talaga? Ay naku, ayos. Sabi ko na nga ba, ang pamilya natin ay negosyante sa henerasyon. Kailangan pa nating humanap ng ang kapareho ng estado. Ay, buti naman na unawaan mo. Ako na ang bahala, anak. Tandaan mo, bukas pupunta ka. Kitang-kita, maayos mong inaalagaan si Xiao Wenzi. Ito ang dapat kong gawin. Siyempre, malaki ang suweldong ibinibigay ni Sir Lee. Malaki naman. Ngayon ko lang nalaman, wala pala si Wenfeng sa bansa. Sayang ang pagpunta natin. Nagtatrabaho na naman siya siguro. Naiwan si Xiao Yuer na mag-isa. Lola, si Sir Lee at ako, hindi ganoon ang iniisip mo. Umuwi na tayo. May gagawin pa ako. Ay, ang binili natin na imported na prutas at gulay ay iwanan na lang natin kay Xiao Yuer. Isang dalaga ay hindi dapat puro junk food ang kinain. Ito ay itinapon na ng Lola sa basurahan. Tara na. Ingat po, Lola. Ingat po, Ginang. Nandito ka na pala, Wenfeng. Naku, ang tagal kong hinintay ito. Wenfeng, ang sarap ng makaron na to. Kapag sinabayan ng espresso, iba ang dating. Oh, salamat. Pero pour-over coffee lang ang iniinom ko. Wenfeng, sabi ng nanay mo, nag-aral ka rin sa Britanya. At sa Cambridge pa. Ang galing mo. Siguradong magkakasundo tayo. Oh, talaga? Saang eskwelahan ka nag-aral? Eksklusibong akademya. Binayaran lang para makapasok. Wenfeng, narinig kong ang pamilya nyo ay negosyante ng ilang henerasyon. Magkatulad ang trabaho ng tatay ko sayo. Kaya siguro, magiging maayos ang relasyon ng pamilya natin. Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Siya. Naghahanap buhay siya sa secondary sales ng produkto. Scalper. Biglang yaman. Naku, Wenfeng. Huwag mo naman akong tanungin ng tanungin. Pwede ba kitang tanungin? Ano ba ang tingin mo sa prenuptial agreement? Wala akong pakialam. Pagkatapos ng kasal, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko sa asawa ko. Wenfeng, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang sitwasyon ko, alam mo na siguro. Kahit na pangkaraniwan lang ang itsura mo,
mas mababa ang pinag-aralan mo sa akin, at mas mahirap ang kalagayan ng pamilya mo, pero pwede kong isipin na makipagrelasyon sa'yo. Tungkol sa akin, alam mo na siguro ang lahat. Kahit na pangkaraniwan lang ang itsura mo, mas mababa ang pinag-aralan mo kaysa sa akin, mas mahirap pa ang kalagayan mo kaysa sa akin, pero pwede kong isipin na makipagrelasyon sa'yo. Kahit na pangkaraniwan lang ang itsura mo, mababa ang pinag-aralan, at mas mahirap ang kalagayan ng pamilya mo kaysa sa akin, pwede kong isipin na makipagrelasyon sa'yo. Oo, hindi ako karapat-dapat na ikumpara ang kalagayan ko sa'yo. Pero hindi ako bababa sa pagmamaliit ng ibang tao ng basta-basta. Lalong hindi ako mamahiya ng iba ng mayabang. Wenfeng, ang saya-saya mo talaga. Gusto ko talaga ang mga lalaking nakakatawa. Gusto kong makipagrelasyon sa'yo. O baka naman, hindi mo talaga alam kung ano ang pag-ibig? Ayoko. Ma? Anak, kumusta ang blind date mo? Dapat nagustuhan ka niya, di ba? Oo. Oo, nagustuhan naman niya ako. Pero hindi ko siya gusto. Ang plastic niya. Anak ng tokwa, hindi mo naiintindihan. Ang mga dalagang may kaya ngayon, sobrang importante sa kanila ang first impression. Ganun pala ang mga dalagang may kaya. Nakakatakot pala. Sige na, hindi na kita kakausapin tungkol dito. Yung proyekto ng dying ngayon, matagumpay ko nang nakuha. Ano? Hindi marunong magmahal. Proyekto lang ang alam. Nagmamahalan? Si Xiao Wenzi at Xiao Yuer? Nagkakarelasyon na? Hindi. Ganyang klaseng lalaki siya. Hindi makakapagrelasyon sa kahit sino. Sinong nagsabing hindi ako makakapagrelasyon? Yung dalagang may kaya ngayon. Gusto na gusto ako. Hay nako, isa kang malaking manyakis. Habang nililigawan mo si Xiao Yuer, nakikipag-date ka pa sa iba. Lola, gusto ko lang kumpirmahin ang nararamdaman ko. Ngayon, malinaw na sa akin kung sino ang gusto ko. Sino? Sasabihin ko sa'yo, huwag mong gustuhin si How Duoyu, yung babaeng pera lang ang habol. Paano naging pera lang ang habol ni Xiao Yuer? How do you? Sino si? How do you? Hindi mo pa pala alam. Ang pangalan ni Xiao Yuer, Gago. How Duoyu, yung yaya mong pera lang ang habol. Sinabi sa akin ni Zimo, hindi pa nga kayo nagiging magkasintahan, humingi na agad siya ng Bentley sa'yo. Binigay ko sa kanya yung Bentley na yon. Binigay mo? Tinanggap naman niya? Anak, huwag kang magpapaloko sa babae. Ma, mas mabuti pang asikasuhin mo ang sarili mo. Baka ikaw pa ang maloko ng babae. Nang hindi magtagumpay si Wenzimo sa paglalansi sa akin, dumiretso siya sa'yo para maghasik ng lagim. Imposible. Dalisay at maganda ang ugali ni Zimo. Natatakot na talaga ako sa mga dalisay na ugali ngayon. Tama. Ang panlasa mo mas masahol pa sa matandang tulad ko. Nang makita ko si Xiao Yuer, alam ko agad na mabuting babae siya. Sige na, sige na. Hindi na ako makikipagtalo pa sa inyo. Kailangan ko nang pumunta sa airport. Bukas na lang. Bibitaw na ako. Ay, ang apo ko talaga. Katapusan na ng buwan, nasaan ang pera? Subukan mong hindi magpadala ng pera. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho. Naglakas ka pa ng loob na i-block ako. Ayaw mo na bang magtapos ng kolehiyo? Kailangan mong magpadala ng 2,000 sa akin ngayon. Nanay, tatay, makikita ko pa ba kayo? Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Tingnan natin kung may pera sa bag niya. Wala man lang kahit piso? Hindi ba sinabi mo na mayaman siya? Na kayang bumili ng relos na libo-libo ang halaga? Nasaan ang pera? Ako! May pera ako! Bitawan niyo ako! Dalhin ko kayo sa bahay para makuha. Tara na, pa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Noong huli, sinabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng pera sa katapusan ng buwan. Kaya pinakawalan ko siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ayos ah! Walang utang na loob. Ilang taon na kaming nagpapakain at nag-aalaga sa'yo. Mahigit 10 taon na. Hinahamon mo palang lumipad. Iiwanan mo na kami? Cellphone. Tiyak may pera sa cellphone niya. Halughugin niyo siya. Huwag niyong subukan! Tulong! Tulong! Babae, buti na lang napalayo ko ang mga gwardiya dito. Pa, hawakan mo siya.
Kailangan ko siyang kunan ng video. Para saan ang video? Huwag kang makialam. Si Miss Wen ang may kailangan nito. Sabi niya, pagkatapos nito, bibigyan niya ako ng 100,000. Sa subdivision na ito, milyon-milyon ang halaga bawat metro kuwadrado. Bakit may kumakain pa rin ng instant noodles? Mabilis ang pansit? Instant noodles lang ang ipapakain mo sa akin? Para. Hay, kasi minakol, sa kasi minakol. Tigilan nyo yan. Cellphone ko. Ikaw. Huwag niyong pabayaan ng kahit isa. Sir Lee, kailangan bang tumawag ng pulis? Tumawag ng pulis? Oh. Sila ba ang nanakit sa mukha mo? Ayos lang. Lagi ka bang sinasaktan nila? Tumawag ng pulis at kumuha ng abogado. Oo. Sumakay muna tayo. Kakausapin natin ang abogado mamaya. Sir Lee, salamat. At yung mga nangyari dati, pasensya na. Huwag nang magsalita pa. Tulong, tulong! Ang mayaman ay pumatay ng tao. Tulong! Tulong. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Inosente ako. Na-record na ni Hao Jiahao ang ebidensya ng krimen ninyo. Nakuha na namin ang video. Kapag nasa korte na, Ito ang magiging pinakamalakas na ebidensya. Dalhin ninyo. Gusto mo bang makipag-areglo sa kanila? Oh, Sina rin. Kaya mula ngayon, dito ka na tumira. Para hindi mo na sila makita. How do you? Alam ko. Alam kong ikaw ay isang matapang na babae. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangang maging ganoon katapang. Dahil, narito na ang iyong lakas. Ano itong corny na pickup line? Xiao Yuer, ang ganda ng ngiti mo. Dapat kang ngumiti ng madalas mula ngayon. Yung mga malungkot na pangyayari dati, lahat iyon ay lumipas na. Ang tao ay dapat tumingin sa hinaharap. Tumingin sa hinaharap. Ang harap ko. Siya iyon. Oy, nahawakan mo na ba yung pamilya? Huwag kang sumakay sa kotse ko. Ang pamilyang iyon ay mabaho at nakakadiri. Ako muna ang bababa. Oy, hindi ka mabaho. Mabango ka. Boss Lee, nakasakay ka sa eroplano. Buong gabi. May gusto ka bang kainin? Tawagin mo lang akong Boss Lee. Ah? Nasaan si Lola? Tinatawag ka nilang Little Fish. Hindi pwede. Gusto ko ring tawagin kang Little Fish. See? Ano ang dapat tawag sa akin? Eh di, hindi ko naman pwedeng. Tawagin kang Little Wen. Oy! Miss Wen, tulong. Kami ay hinuli ng lalaking kinakasama ni Hao Duoyu. Ano? Bumalik na si Kuya Wenfeng? Pupunta ako sa kanya. Miss Wen, Siya at si Hao Duoyu, ang nagdadala ng malas ay magkasama. How do you siya na naman? Maari kong ipakawala kayo, pero kailangan ninyong tanggapin ang isang kondisyon ko. sige, sabihin mo, tatanggapin ko ang lahat. Gusto kong sirain ninyo ang pangarap niya sa kolehiyo.
Gusto kong ang lahat ng gusto niyang makuha ay hindi niya makukuha. Hahaha. Kumusta? Sigang. How do you po ba ito? Ako po ang presidente ng Qingbei University. Nakatanggap kami ng reklamo na may pangalan. Sabi, may karamdaman kayo sa nerbiyos. At magulo ang inyong personal na buhay. Nakikitira kayo sa lalaki ng hindi kasal. Itinatatanong ko kung totoo ba ito. Ano? Presidente, pakinggan ninyo po ako. Paninirang puri lang po iyon nila. Ako ang nagsisinungaling sa iyo? Nakalimutan mo na, noong nasa kotse ni Kuya Li Wenfeng, ikaw mismo ang umamin. May sira ka sa ulo. At ito mismo ang sulat ng mga magulang mo. Sabi nila, malaswa ang iyong pamumuhay. Hindi ka karapat dapat mag-aral sa paaralang ito. Sadyang pinag-iinitan mo ako. Dahil lang kay Li Wenfeng. Sige, kung gusto mo siya, pwede kitang pagbigyan. Ew! Kailangan ko bang pagbigyan mo ako? Di perahan mo naman ako para umalis ako. Basta sapat ang ibayad mo. Pwede akong lumayo ng malayo. Ikaw, Sige, bigyan kita ng 10 milyon para iwan mo si Li Wenfeng. Ano? CG, transfero check? Sa isip mo, 10 milyon lang ang halaga ko? Kuya Wenfeng, narinig mo na. Ang babaeng ito, 10 milyon lang, ibebenta ka na. Pera mo lang ang habol niya. Sir Lee. Sakto, pera lang habol ko. Marami akong pera. Balikan mo. Balikan mo! Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Kuya Wenfeng, kasintahan mo ako. Hahayaan mo siyang basain ako? Sasabihin ko kay Papa. Sasabihin ko kay Lola Lee. Huwag mong kalimutan. Ang posisyon bilang kasintahan ng pamilya Lee, pangako ng tatay ko sa tunay na anak ng pamilya Wen. Ano? Parang damit ng iba yan. Hindi sa'yo. Akala mo sa'yo na. Ano naman, magiging Mrs. Lee rin ako balang araw. Panaginip lang yan. Kung magkakagulo ka pa dito sa eskwelahan, subukan mo lang. Kuya Wenfeng, Xiao Yuer, super lang ba tingin mo sa akin? Hindi naman. E di umupo ka sa harap. Hindi ba't sobrang linisan ka? Sir Lee, Anong tawag mo sa akin? Li Wenfeng. Mabuti kang tao. Salamat. Sir Lee, saan mo ba ako dadalhin? Bibilhan kita ng bagong damit. Pupunta tayo sa lumang bahay mamaya. Samahan mo akong makipagkita kay Lola. Sige. Suotin mo ito. Sampu. 150,000. Sir Lee, huwag na lang kaya. Hindi naman ikaw ang gagastos. AIV or flagship store, number 005-5362, salesperson, Cami. Naku, basa na rin ang bra ko. Diretso suotin, mababasa yung tela na 150,000. Tapos ka na ba? Ay, Sir Lee, yung basa ang bra ko. Anong size ng sinusuot mo? Anong size mo? Sensiyo. Di, Siye, alam ko na. alam mo na? Anong ibig sabihin nun? Magandang araw po. Para sa nobya niyo po ba ang bra? Anong style po ang gusto ninyo? Tingnan niyo po itong style. Nagustuhan niyo po ba? Ibalot mo ito. Si Po.
Miss, ipinabigay po sa inyo ng asawa nyo. Ang inyong bra. Salamat. Yun nga po. Hindi po siya asawa ko. Hindi pa po kayo ikinasal. Responsable naman pala ang nobyo mo. Ngayon kasi, maraming magkasintahan. Kahit na ikinasal na, ayaw tumulong ng lalaki sa pagbili ng personal na gamit ng babae. Naiinggit ako sa'yo. Hindi. Siya ay aking... Nobyo mo, naghihintay pa sa labas. Hindi na kita iistorbohin sa pagpapalit ng damit. Anong tinitignan mo? Ganun nga kalaki. Ano? Wala. Alis na tayo. Bastos! Lola, hindi niyo po alam. Si Kuya Wenfeng, binuhusan niya ako ng tsaa. Hindi ko inakala. Pagkaraan ng napakaraming taon, ganun pa rin ang kapatid ko, walang utang na loob, tulad noong bata pa. Buti na lang si Itay. Hindi ibinigay lahat ng ari-arian sa kanya. Ang buong kwento, kapag nakauwi na si Wenfeng, siya na ang magsasabi. Wala kang kinalaman dito. Umakyat ka muna sa itaas. Opo, Lola. Ipapakilala ko sa iyo. Ito si Lola. Nakita mo na siya dati. Ito naman, si Tito Wen. Kumusta po, Lola? Kumusta po, Tito Wen? Ang batang ito, bakit parang pamilyar sa akin? Nandito ka na pala, Xiaoyu. Halika, umupo ka rito sa tabi ko. Ang katulong na ito, kailan pa naging ganito kalapit kay Lola Lee? Halika rito, anak. Tingnan kita. Ang babaeng ito, inapi ang anak mo. Hindi mo man lang siya pinagsasabihan? Wenfeng, dinala mo ang batang ito rito para humingi ng paumanhin kay Zimo. Kung may dapat humingi ng paumanhin, dapat si Wen Zimo ang humingi. Siya naman ang unang nagbuhos ng tubig. Lola, pakinggan mo siya. Sige na. Kung pareho naman kayong may kasalanan, huwag na lang pag-usapan. Pa, Kung kalokohan lang naman ng mga kabataang ito, ang bagay na ito, tapusin na natin dito. Xiao Wenzi, bumalik na ang kuya mo. Nasa itaas lang siya. Puntahan mo siya. Yung anak sa labas? May mukha pa siyang umuwi? Bilisan mo. Huwag kang mag-alala. Si Xiaoyu ang nagsagip ng buhay ko. Hindi ko naman siya makakain. Bunso, nandito ka na. Alam mo ba kung ano ito? Bakit nasa iyo ito? Ano ang suot mo sa leeg? Ang jade pendant na ito ay ibinigay sa akin ni tatay. Sabi niya, ito ay mana mula sa ating mga ninuno. Ibinibigay lamang ito sa tagapagmana ng pamilya. Ako ang panganay sa pamilya. Nararapat lamang na akuin ko ang lahat ng ari-arian. Kuya, huwag mong kalimutan. Isa ka lang anak sa labas. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha ang sirang jade na ito? Ikaw. Alam ng buong pamilya Lee. Kapag nakita ang jade, para na ring nakita ang ninuno. Noong nasa ibang bansa ako. Kung hindi, ano ka ba? Ganoon ba? Ikaw? Huwag kang magpumilit. Talagang hindi kumpleto ang jade. Pero yung kalahati, paano napunta kay Xiaoyu Er? Ibalik mo sa akin. Bigyan mo ako. Hindi ba ito isang sirang bato lang? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kuya, sa isang sirang bato lang, hindi mo maaagaw. Ang liklan ko. Zimo, gaano karami ang narinig mo? Kong Kong, talaga bang maaari mong mana ang liklan? Siyempre,
Basta gusto mong tulungan ako, pagkatapos pakakasalan kita, upang matupad ang pangarap mong mapangasawa, ang tagapagmana ng Lee clan at maging Mrs. Lee. Gago ka. Ano ba naman yan? Hinayaan mong ibuhusan ng ibang tao si Zimo. Parang pinahiya mo ako. Hindi siya ibang tao. Pero, Tito Wen, tungkol sa bagay na to, hindi ko nga naisip ng maayos. Ayos lang. Ayos lang. Mabuti nang alam mong nagkamali ka. Ganito na lang. Yung sasakyang dekuryente ng Lee, bukas ilalabas yon, di ba? Basta ibigay mo lang sa Kin yung listahan ng mga sangka para sa dekuryente, papatawarin kita. Ah, kaya pala, yun pala ang pakay mo. Kayong mga Wen, bakit ba kayong lahat gustong magplano laban sa Kin? Tito Wen, huwag mo kong sisihin kung bakit ganito kalala ang ginawa ko ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tumunta ang mga taga Bureau of Inspection sa pabrika. Wala yun. Wala naman tayong ginawang masama, kaya walang dapat ikatakot. Ano? Sinasabi mong pinalitan ang pangunahing materyales? Sino ang gumawa? Lola. Ayos lang. Gusto kasi ng Wen na pagplanuhan tayo. Kaya naagapan ko. Ginawa ko lang sa kanila ang ginawa nila sa team. Li Wenfeng, anong ginawa mo sa pamilya Wen? Tanungin mo ang sarili mo kung anong ginawa ninyo sa Lee. Lahat ng ginawa ko ay para lang makapag-asawa sa pamilya Lee. Bakit kailangan ganito kalala ang gawin mo sa Kin? Dahil ikaw ang panganay na anak ng pamilya Wen. Ano man ang gawin mo, may laging sasalo sa'yo. Hindi siya. Pero ako ang sasalo sa kanya. Hoy, Kong Kong. Hindi natin kaya si Li Wenfeng. Hindi siya nagpapaloko. Ako pa ang dahilan kung bakit imbestigahan ang tatay ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Tsaka, si Tio Wen, hindi naman talaga siya tunay mong ama. Sige na, maniwala ka sa akin. Makakabawi ako sa Lee Conglomerate. Kong Kong, sigurado ka bang mababawi mo ang mana sa Lee Conglomerate? Siyempre. Nakalimutan mo na ba? Yung bagong energy car ng Lee Conglomerate, may namatay na dahil dyan. Wang Hong, kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo naman ang anak mong may malubhang sakit. Nasa card na ito ang 1 milyon. Sakto lang para sa operasyon ng anak mo at sa pagpapa-ospital. Ikaw, ano ang gusto mong gawin ko? Maghahanda ako ng isang bagong energy car at maghihintay sa harap ng ospital. Kailangan mo lang mamatay sa aksidente. Muli, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa Lee Conglomerate. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, dahil sa paglitaw ng mga bagong energy car, ay magdudulot ito sa ating buhay ng ganap na kakaibang karanasan. Sandali. Sino yan? Kapatid, may hawak ka lang ng 30% ng shares ng Lee Conglomerate. Ako, may hawak ng 35%. Sinasabi mo, ang Lee Conglomerate, sa ganitong nakaka-exciting pagkakataon? Bakit hindi mo ako inimbita? Ano? Siya ang pinakamalaking shareholder. Totoo ba yan? Sino yan? Ang hawak niyang shares, mas marami pa kaysa kay Li Wenfeng. Bakit nitong mga nakaraang taon, hindi natin siya narinig? Tingnan mo. May suot siya sa leeg na agimat na jade ng tagapagmana ng pamilya Lee. Baka siya talaga ang tunay na tagapagmana. Banda! Ginoong Lee, baka itong malaking shareholder ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lee. Bakit hindi ninyo siya inanyayahan?
Si. Sasagutin ko ang tanong mo. Bakit siya hindi ako inanyayahan? Dahil ang mga sasakyang dekuryente ay may malaking mga panganib sa kaligtasan. At saka, may namatay na nga. Ano? Paano namatay? Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi ba't ito ang agimat na jade na iniwan sa akin ng mga magulang ko? Bakit may kinalaman ito sa pamilya Lee? Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ginoong Lee, bago malinawan ang sanhi ng kamatayan ni Ginoong Wang Hong, sumama muna kayo sa amin. Salamat. Hindi. Maghahanda ako ng sasakyang dekuryente at hihintayin kita sa harap ng ospital. Kailangan mo lang mabangga at mamatay. Sige. Pumapayag ako. Naka-loudspeaker. Kumusta, Asistante Gao? Anong nangyari sa press conference kanina? Kumusta na si Boss Lee ngayon? Miss Hao, si Boss Lee. Dinala na siya ni Matriarch Lee at ni Mrs. Lee pabalik sa lumang bahay. Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Samahan ko kayo para tingnan. Sige, pupunta na ako agad. Message. Paalalahanan ako. Li Wenfeng, sumagot ka rin sa wakas. Kumusta ka na ngayon? Ayos na ayos siya ngayon. Nakahiga sa kama ko. Imposible. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Halo? Kuya Wenfeng, nasa kamay ko na rin sa wakas. Ang katayuan mo ngayon ay isang asong walang bahay. Tanging ako lang ang makakatulong sa'yo para makuha ang huling 10% ng shares at mabawi ang posisyon mong tagapagmana. Makiusap ka sa akin. Itatakwil ko ang kuya mo para tulungan ka. Ano sa tingin mo? May tao ba? May tao ba sa bahay? Buksan mo ang pinto. May tao ba? Bilisan mo! Buksan mo ang pinto! May tao ba? Tita, nandito ba si Ginoong Lee? Gusto ko siyang makita. Ayaw kanyang makita. Tita, nag-aalala talaga ako sa kanya. Hayaan mo lang akong makita siya ng isang beses. Makikita ko lang siya. Aalis na agad ako. Nasa sariling bahay siya. Anong pwedeng mangyari? Kasama niya si Miss Wen. At hawak pa ni Miss Wen ang cellphone niya. Tita, bilang ina niya, alam mo rin na ayaw ni Ginoong Lee na may humawak sa cellphone niya. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Nasa krisis ngayon ang Lee Group. Nakasulat sa testamento ng tatay niya na kapag nakapag-asawa na siya, saka lang niya ma-inherit ang huling 10% ng shares ng Lee Group. Ano? Kaya, siya at si Miss Wen. Li Wenfeng, Nilason ako ni Wen Zimo. Talagang hindi ako magpapakasal sa kanya. Xiao Yuer, ilabas mo ako. Pwede ba? Si, Tara na. sandali.
Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Kung ilalabas mo siya ngayon at mawala ang huling 10% ng shares, mawawalan siya ng posisyon bilang tagapagmana. Tida, irerespeto ko ang desisyon niya. May sariling dangal, si Ginoong Lee. Naniniwala ako na kung balang araw gusto niyang mabawi ang Lee Group, siguradong may mas marangal siyang paraan. Anak, para sa kabutihan mo lang ang lahat ng ito. Baka nagkamali nga talaga ako? Li Wenfeng, anong nangyari sa kamay mo? Wala yun. Anong wala? Dugo ito. Binigyan ako ni Wenzi mo. Malakas na gamot yun. Kung hindi ko ito ginawa, hindi ako makakalabas. Li Wenfeng, bakit mo? Dahil gusto kong maging tapat sa'yo. Tara na. May gamot dito para sa sugat. Ista. Huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Lalagyan ko ng gamot. Hindi ko kailangan. Makinig ka. Kailangang magbenda ang kamay mo. Ang init-init ko. Bitawan mo muna ang kamay ko. Ibigay mo sa akin to. Li Wenfeng, Huwag mong itapon. bakit? Dahil, Dahil kung hindi na ako masaktan, kapag nakita kita, hindi ko talaga mapipigilan ang sarili ko. Huwag mo nang pigilan. Ano? Li Wenfeng, sa hinaharap, kailangan mong maging mabuti sa akin. Palagi. Gagawin ko yan. Maaga pa. Saan ka pupunta? Muling maghahanda ako ng press conference. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Pero, kung hindi ka magpakasal, yung 10% shares, Xiao Yuer, naniniwala ka ba sa akin? Kahit wala ako ng 10% shares na iyon, mananalo pa rin ako. naniniwala ako sa'yo. Oo nga pala. Hindi ko alam kung anong koneksyon ng Jade Pendant na bigay ng totoong magulang ko sa tagapagmana ng pamilya Lee. Pero, hawakan mo muna ito. Sana makatulong ito sa'yo. Si. kapag ako na ang namamahala sa Lee Group, sisiyasatin ko ang bawat proseso. Hindi na mauulit ang trahedya. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Presidente Lee, bakit nandito ka pa rin? Dahil may napatay sa new energy vehicle. Bakit kapag mayaman ang pumatay, hindi na kailangang magbayad? Sino nagsabing kapag mayaman ang pumatay, hindi na kailangang magbayad? Maghahanda ako ng new energy vehicle sa harap ng ospital para sa'yo. Kailangan mo lang mabangga at mamatay.
Hindi ito totoo. Ginawa lang ito sa computer. Li Wenfeng, bakit mo ginawa ito? Nang binayaran ninyo si Wang Hong para ipahamak ang Lee Group? Para ipahamak ako? Nais ko ring itanong sa'yo. Bakit mo ginawa ito? Imposible. Paano mo malalaman iyon? Paano mo nalaman? Huwag ninyo akong hawakan. Huwag ninyo akong hawakan. Alam niyo ba kung sino ang tatay ko? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Tatay. Tatay, sagipin mo ako. Zimo, kapag nakapasok ka na, mag-isip-isip ka ng mabuti. Inalagaan ka ng pamilya Wen. Hindi para gamitin mo ang pangalan ng pamilya sa paggawa ng masama. Hindi. Tatay? Tatay, hindi mo na ba ako aalagaan? Hindi mo na ba aalagaan ang iyong nag-iisang anak? Gusto mo bang makulong ako? Ayaw ko. Nahanap ko na ang totoong anak ko. Imposible. Hindi ito totoo. Hindi ako naniniwala. Peke ito. Peke. Pa, bitawan niyo ako. Hindi ito totoo. At, kuya ko, talagang kailangan kitang pasalamatan. Eksaktong sumusunod sa script ko ang pagganap. Salamat. Walang hiya, bastos. Sasabihin ko sa'yo, kahit wala na ako pa rin ang lehitimong tagapagmana ng Lee Clan. Ganaon? Imposible. Imposible to. Imposible. Ang ninakaw na magandang buhay ay hindi magtatagal. Ang katotohanan ito, sana sa susunod na buhay ninyo, maunawaan ninyo. Imposible. Imposible. Binabati kita, Sir Lee, sa pagbabalik sa angkan ng Lee. Doblehin ang bonus? Salamat, Sir Lee. Oo nga pala. Yung ipinasuri mong jade pendant, may nahanap na ako. Ang tunay na magulang ni Miss Hao ay ang pamilyang Wen. Yung jade pendant na yon, hinati ng dating Sir Lee sa dalawa. Kalahati ay ibinigay sa anak na babae ng pamilyang Wen. Yung isang kalahati para sana sa'yo, pero ninakaw ni Lee Kong. Habang nag-iimbestiga ako, napansin kong may ibang nag-iimbestiga rin sa tunay na pagkatao ni Miss Hao. Ang mga dokumentong ito ay nakuha ni Chairman Wen. Noong buhay pa ang tatay ko, pinagkasunduan na niya ako sa anak na babae ng pamilyang Wen. Akala ko ba? Pero sa huli, tayo pa rin ang nagkatuluyan. Oo nga, parang panaginip. Oo nga pala, Sir Lee. Paano naman ang pamilyang Hao? Ipadala sila para kumain ng libreng pagkain sa bilangguan. Hulaan mo kung sino ako. Aking isdang maliit. Aking munting babaeng inalagaan. Sa wakas, nakita na kita. Ano? Nung nakita ko yung jade pendant mo, nagduda na ako. Nalaman kong hindi ka iniwan nung araw, kundi ipinagbili sa pamilyang Hao. Kaya ang totoong pagkatao mo ay ang mayamang anak ng pamilyang Wen. Ikaw ang aking munting babaeng inalagaan, ang aking nobya, ang aking kasintahan. Payag ka ba? Tingnan mo dito sa akin. Sige, kuhanan pa tayo ng isa. 3, 2.
Nobya, maligayang pagtatapos! Salamat, nobyo. Masaya ako. Ito, nasa kamay ko. Lahat ng mga sapi sa korporasyon ng Lee. Itinutuloy ko itong regalo sa iyong pagtatapos. Ibinibigay ko sa iyo. Ibinigay mo ang shares ng Lee sa akin. Paano ka naman? Pakasal ka sa akin. Hayaan mong makuha ko ang Lee, huling 10% ng shares. Pagkatapos, ako na ang magiging sekretarya mo. Maghahain ako ng tsaa at tubig para sa iyo. Magmamasa ako ng iyong balikat at likod. Ayos ba? Wow! Wenfeng, Pakasal ka sa akin. Sina? oh, Halikan. ang bigat mo. Ang bigat mo rin. Hindi ako mabigat. Ang buong buhay ko ay nasa iyo. Hindi ba mabigat iyon?